Purihin ang Panginoon sa araw na ito at sa ating pong gawain. Praise the Lord na tuloy din si Brother Edwin at maganda yung signal nila ngayon. Maraming salamat Brother Rico sa patuloy mong pagbibigay ng kasiglahan sa ating gawain sa pagiging MC. At tulad po ng nasabi ni Brother Rico, tayo ay magpapatuloy sa ating series na The Law in Redemptive History. Nasa lesson 12 na po tayo. Malayo-layo na rin pala ang ating tinakbo sa series natin ito. At sa umaga pong ito, tatalakayin natin yung severe inadequacy of the Ten Commandments as a moral code. Ang Ten Commandments po ay ibinigay ng Diyos tulad ng ating napag-aralan sa ating series na ito. Binigay ng Diyos sa Israel kasama ng iba pang mga kautusan ni Moses. At ito po ang naging pinaka-puso ng law ni Moses. Itong Ten Commandments ay tinawag din pong the words of the Old Covenant. Ito yung pinaka-summary po nung buong law ni Moses. Ito yung, kumbaga, ito po yung pinaka-puso. Pero tulad po ng puso ng tao, hindi po yan nakahiwalay sa katawan. Alright? Kaya yung pong law o yung Ten Commandments ay kasama po sa law ni Moses. Yung law ni Moses, yan po ang body of laws. Okay? At tulad ng puso natin na kahit po yan ang sentro ng ating physical being, parte pa rin ng katawan. Kaya yung pong Ten Commandments, bagamat yan ang puso ng law ni Moses, ay parte pa rin po ng law ni Moses. Ang katunayan po niyan, yung Ten Commandments ay ipinapaliwanag yung application niyan doon po sa law ni Moses. There are more moral commandments in the law of Moses than 10. Okay? Hundreds of them, moral commandments, na nag-expound sa 10 commandments. Ngayon, ang nangyari po sa kasaysayan po ng Christian Church, meron pong segment ng Christian Church na nag-focus sa 10 Commandments at minagnify nila yung 10 Commandments as if lahat ng sa 10 ito ay makikita mo na ang kalooban ng Diyos. Na para bang this is a perfect law, itong 10 Commandments, na hindi mo na kailangan pa yung iba. Kundi ito lang, okay na. Well, hindi po makatotohanan ang ganong pananaw sa 10 Commandments. At yan po ang pag-aaralan natin dito. Ilang pag-aaral na rin ang aking inatenan, pinakinggan, pinanood tungkol sa 10 Commandments. Talaga pong binoblow up ang 10 Commandments na para bang ito na yung one. Nandito na yung buong kalooban ng Diyos. Ngayon makikita po natin kung ano talaga ang makikita natin sa 10 Commandments. Now, ang 10 Commandments po, tawag ni Apostle Paul, the basic principles of the law. Ayan. Pag sinabi natin basic principles of the world, pag sinabi natin basic, right, parang po yan. Halimbawa, pagka nagsabi tayo ng basic education, ang mga basic education po, magsisimula yan sa kindergarten, sa primary, tapos yung secondary, right? Yan po yung mga basic, okay, na pambata. Ang basic po ay para dun sa mga nagsisimula pa lang, okay? At yung mga Israelites, noong bigay sa kanila ng Diyos, ibigay sa kanila ang 10 Commandments, nagsisimula pa lang po ang Israel na makilala ang kanilang Diyos. Kumbaga,
sa loob po ng more than 300 years, almost 400 years, ang Israel ay inalipin sa Egypt. At dahil po sa kahirapan ng pagiging alipin, yung kanilang religion, yung Diyos nila, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, yun po ay nakalimutan na nila, ni pangalan, nakalimutan na nila po, pati pangalan. At siyempre pa, yung kalooban ng Diyos nila ay hindi na po nila napag-alaman. Gaya halimbawa, tayong mga Pilipino ngayon, we are 500, 600 years back doon sa panahon na wala pa yung mga pandito, mga Kastila sa Pilipinas. Okay? Meron pong mga religions ang ating mga ninuno na hindi na natin alam kung sino yung Diyos na tinatawagan nila o sino yung, kung marami man mga Diyoses yan, hindi na po natin alam. Kung hindi tayo mag-aaral ng history, hindi natin malalaman kung ano ang naging Diyos o sino ang naging Diyos nila Lapu-Lapu, sino ang naging Diyos nung panahon nila. Hindi na po natin alam. At ganun din po yung Israel. Pagkalipas ng almost 400 years, wala na. Hindi na nila natatandaan yung Diyos na kanilang mga ninuno. Kaya nung ibigay po yung 10 Commandments, tandaan niyo po, 2 months pa lang sila na nanggaling sa Egypt nung ibigay ang 10 Commandments sa Mount Sinai. 2 months silang naglalakad papunta sa Canaan. Umabot sila sa Sinai, okay? At sa Sinai ibinigay ang kautusan ni Moses kasama ng 10 Commandments. Isipin nyo na lang, after 400 years na pagkaalipin, after 2 months, at saka pa lang sila bibigyan ng basic principles ng kalooban ng kanilang Diyos. Natural po, mag-uumpisa yan sa pinaka-basic. Mag-uumpisa po yan sa kindergarten, kumbaga. Nung ibigay ng Diyos ang law ni Moses with the 10 Commandments, very, very immature spiritually po ang bayan ng Israel. So ang ibinigay po sa kanila ay very basic. Kaya ang tawag ni Apostle Paul sa law ni Moses kasama yung 10 Commandments, the basic principles of the world. Hindi niya sinabing the basic principles of God, kundi the basic principles of the world. Basahin niyo po sa Galatians chapter 4, verse 3. Right? Itong basic principles of the world na ito, kaya tinawag na basic principles of the world dahil sa buong mundo po, itong utos ni Moses, lalo na yung pang-tao. Huwag muna natin talakayin yung pang-Diyos. Right? Yung unang 4 na sa 10 Commandments ay para sa Diyos, yung relationship ng tao sa Diyos. At yung namang huling 6 ay patungkol naman sa relationship po ng tao sa tao. Tingnan nyo na lang po yung 6 na panghuli. Right? Yung honor your father and your mother. Tapos, you shall not kill. You shall not bear false witness. You shall not steal. Right? Yung pong you shall not covet. Makikita ninyo na itong mga laws na ito ay masusumpungan niyo po sa lahat ng bansa. Dahil ito po yung pinaka-basic. Kaya nga tinawag ni Apostle Paul the basic principles of the world. Dahil lahat po ng bansa ay mayroon pong laws sila against sa paglapastangan sa magulang. May laws sila against sa pagpatay, sa pagsisinungaling, sa pag-iimbot. Meron po silang laws na mga ganyan. Kaya itong 10 Commandments, 6 of them pertaining to human relationships, basic principles po ito. Ngayon, tungkol naman po doon sa 4, basic principles din yan noong panahon na yon. Basic principles. Dahil yung pong napapaligiran na nakapaligid na bansa sa Israel, yan po ay mga polytheistic nations. Pag sinabi natin polytheistic, marami po silang tinatawagang dioses. Okay?
Marami silang Diyoses, iba-iba. Meron silang Diyoses na na mga tao. Meron din silang Diyoses na mga hayop. Meron silang Diyoses na mga ibon. Alright? At yung pong mga halimbawa, yung buwan at saka yung araw, Diyos po yan nung panahon na yun. Right? At dahilan po dyan, nagbigay ng 4 na commandments. Very basic po yung commandments tungkol sa relationship sa Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Yeah? Dahil polytheistic po ang society ng mga nations na nakapaligid sa Israel. Yun po ang dahilan kung bakit ang sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa akin dahil ipinakikilala ng Diyos sa Israel na iisa lang siya, walang ibang Diyos. Right? Comparative sa kanya, wala po, walang ibang Diyos, isa lang. Right? At ang sabi niya, huwag kang gagawa ng narawang inukit. Dahil po, yan ay talamak sa mga polytheistic na nations noon. Sila po ay gumagawa ng mga idols. Right? Merong idol sila na ang ulo ay ibon, pero ang katawan ay tao. Meron din naman silang yung baka. Talagang ginagawa nila po ng idol yan. Kung natatandaan ninyo, pati ang Israel, nung makalabas na sila. Yung Israel po ay gumawa ng golden calf. Nung mawala si Moses at pumunta sa Mount Sinai, 1 month, hindi siya bumaba. Ang sabi nila, wala, patay na yon. Gumawa na tayo ng sarili nating Diyos. At yung Diyos nila ay yung golden calf. So, ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong gagawa ng larawang inukit para sambahin at para paglikuran. Ayan. Kasi ang sabi ng iba, bakit may mga statue tayong ginagawa, meron tayong ayaw pala ng Diyos ng graven image. So, ang sabi nila, yung sculpture daw against ang Diyos. Hindi naman po against ang Diyos sa mga sculpture o sa sculpture. Right? Against siya dun sa aanyuan mo yung isang bagay o isang tao o isang kahit na ano. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng larawan ng kahit na sino sa langit, sa lupa, sa tubig o sa ilalim ng lupa. At kasama po yung Diyos doon dahil ang Diyos ay nasa langit. Alright? Huwag natin siyang igagawa ng larawan at pagkatapos yung larawan na yon ang ating sasambahin, yun ang ating paglilingkuran. Magkakasala tayo ng idolatry tungkol po sa pagkukit ng larawan. Kung yung inukit na yon, yun ay iyong pagsisilbihan, yun ay iyong sasambahin. Doon ka nagkakasala. Okay? Pero kung iginawa ng estatwa si Rizal doon sa Luneta, hindi naman po yan. Pwera lang po doon sa mga Rizalista na sumasamba kay Rizal. Pero majority po, alam naman natin, right? Kinikilala lang natin siyang as a national hero. Hindi naman natin sinasamba yung kanyang larawan o na inukit doon sa Luneta. Okay? Ang masama po ay yung pagka may inukit ka at pagkatapos yun ay sasambahin mo at yun ay paglilingkuran mo. Ang isang paraan ng paglilingkod po ay yung ipoprosesyon mo siya, right, etc. na ginagawa po ng mga pagans. Alright. So, itong 10 Commandments ay ibinigay po ito very basic. Right? Very basic ito. Basic principles of the world. Basic in terms of the 4 commandments na ibinigay tungkol sa Diyos at basic in terms of the 6 commandments na ibinigay ng Diyos para po sa relationship ng tao sa tao. Okay. Ngayon, titingnan po natin ngayon paano naging very basic ito. Okay? Sa 10, ayan. Sa 10 utos na iniutos ng Diyos at inilagay sa 2 tapyas na bato, sa 10 utos na yan, 8 po ay negative. Ayan. Ano pong ibig natin sabihin ng negative?
Ang negative command po ay yung nag-uumpisa sa salitang you shall not. Huwag mong gagawin ito. Ayan. Pagka yung pong merong huwag, yun po ay tinatawag nating negative command. Okay? Pero kung yung meron siyang ipinagagawa sa iyo, yun po ang positive command. Sa 10 Commandments po, 8 po ang negative commands. Yung isa, yung pang-apat na kautusan, both negative siya at saka positive. Okay? Nag-iisa lang po ang positive na command sa 10 Commandments. Yung pang-limang commandment po. Honor your father and your mother. Yun lang po ang nag-iisang positive command na ang ibig sabihin, ipinagagawa ng Diyos. Yung lahat na po, yung 8, right? Lahat po yung 8 na yon ay puro yung hindi pinagagawa ng Diyos. Okay? So, kung po yan, nakakaintindihan po tayo kung anong ibig sabihin natin ng negative. Pag negative, yung hindi pinapagawa ng Diyos. Pagka positive, yung ipinapagawa ng Diyos. Iisa lang po ang ipinapagawa ng Diyos sa 10 Commandments. Right? Isa, o tsaka yung half ng 4th Commandment, kasi sa 4th Commandment, nag-uumpisa po sa remember the Sabbath day to keep it holy. So, po yun, ipinagagawa po ng Diyos yun. So, positive po yung part na yun ng law, ng 4th Commandment. Pero yung susunod po, negative na. Right? Ano ang susunod sa remember the Sabbath day to keep it holy? Ano yung susunod? You shall not do any work. O yun, negative na po yun. Right? So yung pong 4th commandment, both positive, dahil merong pinapagawa, remember the Sabbath day. Pero negative yung kalahati dahil ang sabi niya, you shall not do any work. So yung pong 4th commandment ay positive and negative. So kung sasabihin natin, isasama natin yung negative ng 4th commandment, magiging 9 out of 10 po ay negative. Okay? At magiging 2 lang ang positive. Yung remember the Sabbath day at saka honor your father and your mother. So, siyam yung bali sinasabing negative commands at 2 po yung positive commands na ipinapagawa sa atin. Ang sabi po ng mga nag-aral sa 10 Commandments, kaya daw po maraming negative, almost negative ang command sa 10 Commandments para po kontrahin yung tendency ng tao. Right? Ang tendency po ng tao ay gawin. Di ba? Pagka ang tendency mo ay may tendency kang, halimbawa, nung kami mga bata, dahil alam nyo naman po, ang mga bata, malilikot yan. Right? Mahilig kaming mag-aakyat sa puno. Yan po ang hilig namin nung bata kami. Dahil kinukuha po namin yung mga bunga ng puno. Right? Kaya ang bawal, ang utos sa amin ng tatay, huwag kayong aakyat sa puno. Dahil yun po ang tendency namin eh. Alright? Kaya yung pong siyam na you shall not, ang ibig sabihin yun po ang tendency ng tao. Kaya sabi ng Diyos, huwag. Right? Dito naman po sa positive command, honor your father and your mother, yun naman po ang tendency ng tao. Tendency talaga ng tao yan. Kahit na po wag mong turuan ng isang bata, ino-honor niya yung mga magulang na kinalakyan niya. Natural po yan. Yan ang tendency. Mapa-believer yan, mapa-hindi believer yan. Right? Kahit ano pa ang religion yan. Ang tendency ng isang anak ay igalang ang kanyang mga magulang. Right? Kaya po positive yan. Ngayon, ang ibig nyo ba sabihin, 2 lang ang ipinapagawa ng Diyos sa tao? Yung remember the Sabbath day at saka honor your father and your mother, yun lang ang ipinapagawa ng Diyos sa tao?
Sa dinami-dami ng mga activities ng tao, right? Dalawa lang ba ang ipinapagawa ng Diyos? Aba, kahit na po sino naman na nag-aaral ng morality, right? Hindi papayag na dalawa lang talaga ang ipapagawa mo sa tao in terms of morality. Hindi po. Marami pa po. Hindi lang po honor thy father and thy mother at remember the Sabbath day ang kwan po positive command ng Diyos. Kahit na sa kwan po sa law ni Moses, maraming positive command na tungkol sa morals. Okay? Kaya halimbawa, isa sa kwan, bayaran mo yung nagtrabaho sa iyo. Isa po yan sa mga moral laws ng law ni Moses na wala sa Ten Commandments. Bayaran mo yung nagtrabaho para sa iyo. Right? Kung ikaw po ay nagpapagawa ng bahay at may kinuha kang mga trabahador, abay natural, bayaran mo. Nasa law ni Moses din po yan. Ngayon, kung marami kang kawan, hindi mo naman ma-shepherd lahat yan, pwede ka pong kumuha ng shepherd na mag-shepherd sa mga kawan mo. Pero, sangayon sa law ni Moses, babayaran mo yun. Right? Positive command yun. There are more positive moral commands in the law of Moses than you find in the Ten Commandments. Right? So, very severe po ang inadequacy talaga ng Ten Commandments pagdating sa mga dapat gawin ng tao. Dadalawa lang po ang nakasulat na dapat gawin ng tao. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor your father and your mother. Samantalang ang dami nating dapat gawin. Right? Ngayon, tungkol naman sa mga hindi dapat gawin, ibig nyo sabihin, siyam lang yung hindi dapat gawin ng mga tao. Ay, masyado naman pong konti. Lalo na ngayon sa age natin ngayon na ang technology natin ay advanced masyado kaysa dun sa kanila, technology, o wala pa naman silang technology nung panahon na yun. Right? Advanced masyado. Ibig sabihin ba, i-apply mo yung Ten Commandments na yun sa panahon natin ngayon? Marami pong hindi masasakop ang Ten Commandments sa activities ng mga tao ngayon. Bakit? Siyam lang ng ang negative commands at dadalawa lang ang positive commands ng Ten Commandments. Ngayon, kung pupunta na tayo sa New Testament, makikita niyo na meron pong dalawang kasalanan na talagang naggagalaiti ang Diyos sa dalawang kasalanan na yan. Ang isa po, yung pride. Right? Yung hambog. Yung mapagmataas. Right? Na spirit. At yung pangalawa, unforgiving spirit. Sa 10 na kautusan sa Ten Commandments, wala pong makakakondemn nitong dalawang ito. Wala pong nakalagay na you shall not be proud. Right? Walang nakalagay na you shall forgive. Wala pong nakalagay. Pero ito po ang dalawang kasalanan na talagang kinamumuhian ng Diyos. Nanupat ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung hindi kayo marunong magpatawad sa inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Meron po akong isang sermon, when does God not forgive? Ayan. Yung iba magtataka, akala ko ba forgiving ang Diyos? Meron din palang panahon na hindi siya po forgive? Well, yun po ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po galit na galit ang Diyos sa unforgiving spirit dahil siya po ay forgiving. Right? Diyan siya nakilala ng Israel sa pagiging forgiving niya. Sa paulit-ulit na rebellion ng Israel, sa paulit-ulit na pagsalangsang ng Israel, tuwing sila po ay lalapit sa Diyos, tinatanggap sila, pinapatawad sila ng Diyos.
Pero alam niyo po, hindi po yan nako-condemn yung unforgiving spirit at saka yung pride. Hindi nako-condemn ng Ten Commandments yan. Kaya yung pong mga nakapokus lang sa Ten Commandments, asahan nyo na yung mga nakapokus sa Ten Commandments. Mga kwan po yan, mga proud yan, at mga unforgiving. Kasi hindi yan nako-condemn sa Ten Commandments. Right? Yung dalawang pinakakamuhi na kasalanan sa Diyos. Yan pa ang hindi makondemn ng Ten Commandments. At may pangatlo pa, yung hypocrisy. Ayan. Although sabi ng iba, pagka-hypocrite ka, ang ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Nagpapakita ka ng maganda sa labas, pero sa loob, bulok ka. Hypocrisy po yan. Ibig sabihin, yung iyong ipinapakita ay hindi yun talaga ang nasa sa loob mo. Nagsisinungaling ka. Yun po ang alam niyo po, yung iba na ipapaliwanag na yung Ten Commandments daw, nasasabot niya lahat yung kasalanan. Nako-condemn niya lahat yung kasalanan. Alam niyo po kung ipaliwanag yan, paikot-ikot, long and winding road. Hindi matumbok-tumbok, kailangan mo nang paikot-ikutin ka. Gaya halimbawa, pride. Pagkarawan, ang ibig sabihin ng pride, inuuna mo yung sarili mo. Right? Pagka inuna mo yung sarili mo, nagkakasala ka daw sa you shall have no other gods before me. Naku naman, kung kailangan mo pang suriing mabuti para malaman mo kung kasalanan ba itong ginagawa ko o kasalanan ba itong iniisip ko. Kailangan mo pang paikot-ikutin para matumbok mo sa Ten Commandments, dito ako nagkakasala. Bay, napakahirap naman ang panayon. Paano kung hindi mo sundan yung pasikot-sikot na daan patungo dun sa isa sa Ten Commandments? So hindi mo mako-condemn yung ginagawa mo dahil hindi explicit na kino-condemn ng Ten Commandments. Hypocrisy, pride, unforgiving spirit, yan po ay hindi po explicitly na kino-condemn ng Ten Commandments. Pero yan po ang pinaka nakamumuhing mga kasalanan sa harap ng Diyos. Right? Tandaan nyo, ang sinasabi ko po, ito yung mga kasalanang pinagkamumuhian ng Diyos. Hypocrisy, unforgiving spirit, pride, dyan po talagang galit na galit ang Diyos sa tatlong yan. Alright. So, dito po makikita natin, severe talaga ang inadequacy ng Ten Commandments. Panlabas lang po yung external acts ang nasasakupan ng Ten Commandments. Sa lahat po ng nasusulat sa Ten Commandments, yung pang-sampu lang po ang nagko-condemn sa isip. Yung pag-iimbot, yan. Yung pag-iimbot po, nandito yan sa internal sin po yung pag-iimbot. Dahil hindi mo naman makikita sa unless na magsalita yan, hindi mo yan makikita sa labas yung pag-iimbot. Pero nasa puso po yan. Pag-iimbot, pinag-iimbutan mo yung pag-aari ng kapwa mo. Pinag-iimbutan mo yung hindi sa'yo. Gusto mo maging sa'yo, hindi naman sa'yo. Yun po ang tinatawag na pag-iimbot. Out of the 10, yun lang po ang yun ang tumutukoy sa motive ng tao. Okay? The rest are acts of sin. Pero ang nakakamuhi sa Diyos talaga, yung mga internal sins, yung mga kasalanan po na nasa loob ng tao, na maaaring hindi na mailabas sa pamamagitan ng salita at sa gawa. Pero nandun po yan sa loob at yun ang kinokondemn talaga ng Diyos. And you can only condemn that by the law of Christ. Pagka nakilala mo si Kristo, siya mismo ang magko-condemn sa iyo through the Holy Spirit. Iko-convict ka yung mga inner sins na yan na kadalasan hindi mo na nailalabas. Pero kinokondemn yan ng banal na Espiritu sa iyo.
Alright, so severe ang inadequacy po ng Ten Commandments. Kaya kung yan lang, ang Ten Commandments lang, ang gagamitin mong moral code mo, marami ka pong gagawin na labag sa kalooban ng Diyos at marami kang iiwasan na hindi naman pala kasama sa kalooban ng Diyos. So, pagpalain ng Panginoon po ang ating pag-aaral na ito, ang pag-analyze natin sa Ten Commandments. Right? Ang Ten Commandments po ay summary lang ng mga moral laws na nandun sa law ni Moses. And it reflects the moral character of God. At yan po ay inihayag naman ng ating Panginoong Jesucristo way beyond what the Ten Commandments could express. In-express po ng Diyos yung moral commandments ng Diyos at nakita natin yan sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung yung Panginoong Jesucristo natin, ang buhay niya ang ating pag-aaralan. Mas malawak po, mas malalim, mas mataas ang moral na principles na ating makikita sa ating Panginoong Jesucristo. Yung nasa law ni Moses sa Ten Commandments, basic lang po yun. Basic. Yung pong hypocrisy, yung pride, at saka unforgiving spirit, hindi na po basic yan. Right? Medyo advanced na yung mga yan. Na hindi nyo makikita sa law ni Moses, makikita nyo po sa law of Christ. Na ibig sabihin, si Kristo mismo, yung kanyang salita, yung kanyang mga gawa. Right? So pagpalain po ng Panginoon ang ating pong pag-aaral na ito. Kaya magpan po tayo, mapalad tayo, pinagpala tayo ng Panginoon na binigyan niya tayo ng mas malalim, malawak, mas mataas, at hindi na po basic na principles ng morality na nasumpungan natin sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Dakilan naming Diyos, magbanal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdaang sandali namin pong napag-aralan ang tungkol sa Ten Commandments, ang mga basic principles po ng morality na ipinagkaloob niyo sa bayang Israel sa panahon ng kanilang spiritual immaturity. Maraming salamat na ngayon ang moral principles ninyo ay aming nasumpungan po sa aming Panginoong Jesucristo at nahayag sa Kanya ng lalong mas malawak, lalong mas malalim at lalong mas mataas na pamantayan na ipinagkaloob niyo sa tao. Maraming salamat sa mga kapatiran ko po na patuloy na nakikisa sa gawain ito. Piling ko po na gantimpalahan niyo sila ng lalong malalim na pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo at patibayin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan nito. Malayan niyo pa po mga nalalabing namin sandali ng pagsamba at pagpuri sa inyong dakilang pangalan. Ipagpatawad Ama kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus.